Ano po itong mas mabigat na parusa nyo sa mga motoristang dumaraan po dyan hindi otorisado sa EDSA bus lane? Tama yun, Sir Aljo, no? Based on Metro Manila Council Resolution 23-002, tataasan na po ng MMDA ang penalties para po sa busway violations. Kung matatandaan nyo po, dati, ang penalty lang po niyan, 1,000 Okay. para regarding traffic sign. So ngayon po, tinaasan na po yan. So based on that MMC Resolution 23-002, ang first offense po is 5,000 na. Yun. Ang 5,000. second offense, 10,000 plus 1 month suspension of driver's license and is required to undergo a road safety seminar. Ang third offense po, 20,000 plus 1 year suspension of driver's license at ang fourth offense po ay 30,000 plus you will be recommended for revocation ng driver's license. Eh, Sir Aljo, medyo mabigat po to. This is hurting. 30,000 pesos. Opo. Fourth offense. Yan. Bakit offense umabot ng fourth offense? Sabi nila, wag na. Mga second offense. 30,000 kagad sa mga lalabag. Anti-poor daw yan, sir. O ano ba sasabi nyo? Baka daw anti-poor yan. Sir, hindi po to anti-poor. Ano? This does not pertain to anyone who is poor or who is rich. Kasi po ito, hindi naman kayo mape-penalize kung hindi kayo magba-violate. Oh, yun. So, ibig sabihin, kahit 1,000,000 pa yan, kung hindi kayo magba-violate, hindi naman po kayo kailangan magbayad. Aha. Yan. Sino lang ba ang pwedeng dumaan sa EDSA bus lane? Sir, ang pwede po, unang-una mga emergency responders. Yan. Nandiyan po ang ambulansya, nandiyan po ang pulis, nandiyan po ang bumbero. Diba? Pero kailangan po, lahat po ito mga marked vehicles. Ibig sabihin, ma-identify mo na ambulansya, ma-identify mo na bumbero yan, ma-identify mo na official police car yan. No? So, ngayon, based dun sa memo ng DOTR, they also allow other government agencies with enforcement functions and is also responding to emergencies. However, kailangan po red plate kayo. Pangalawa, kailangan po marked vehicle din. Ibig sabihin, nandun po yung logo ng ahensya sa sasakyan. And then pangatlo, yung ano po na may enforcement function kayo, may responding to emergencies kayo, or may responding po kayo as part of your enforcement function. Okay. So, hindi lang naka-red plate, dapat naka-logo, may marked vehicle. Kasi may nakita po ako dyan, red plate lang ho, wala namang hong marka. Yes. Paano Tama po yun? Sir Aljo. Pinaparap po namin yan, Okay. tignan po namin. Kasi kung wala ka namang logo, no, hindi po siya papasok doon sa memo ng DOTR. Hulihin natin yun. No, kailangan po may logo po na nakalagay sa gilid ng sasakyan para easily identifiable na this vehicle is from this agency and ma-identify ka. Kasi mayroon mga agencies, sir, na wala namang enforcement functions, puro administrative, and yet doon dumadaan. Ibig sabihin nun, gusto lang mauna para hindi lang malate o kaya nag-aapura. May nakalagay doon, number 10, 11, may ganon. Pwede ho ba yun? Sir, yung number ano 8. Po, yung actually po, wala nga po sa ano yan, yung wala nga po sa memo ng DOTR, protocol so huli natin. No? Pinapara po namin yan. Okay. Pero kung sakay naman po yung official, for example, justice, judge, o kaya congressman, senador, pwede. No, yung mga may protocol secretary, yung mga may protocol plate, no? At tapos attend po sila ng meeting, pinapayagan po namin. Pinapayagan. Pero Sir Aljo, yung mga naka-8, tapos wala namang sakay. Di pwede. So it is considered as administrative movement. So hindi po pwede. Okay. Sige, kailan po ito ipatutupad? November 13, Sir Aljo. So, Monday. From now on, until the time na ma-implement yan,
Makikita nyo even before Undas pa, nag-ooperate na po kami sa EDSA. Kasi nga po, inaano namin to weed out yung mga lagi na lang nagba-violate. Kasi, Sir Aljo, this is already a matter of habit eh. Oo nga. Minsan wala ng traffic, nasa busway pa rin eh. So, hindi na po dahilan yung nag-aapura, hindi na po dahilan yung traffic kasi. Kasi kahit hindi traffic, nandun po sa busway. So, yun po yung inaalis namin na naging habit na po yung pagdaan dyan. Ewan ko ba sa ilan natin mga kababayan mga kamote? Kamot na kamot sa ulo, kaya tawag na kamote. Mga pasaway, talaga naghanap ng paraan para sumuway sa batas trapiko. Bukod dyan, may bago... Go ahead po. Sir Aljo, paalala ko lang, wag po kayong tatakbo sa apprehension. Yun. Pag pinara po kayo, tumabi lang po muna kayo. Kasi Sir Aljo, pag tumakas, ina-apprehend ka, tumakas ka, makuha namin yung plate number, sir, automatic third offense po ang violation nyo. Magkano yun, third offense? Magkano yun? Yung 20,000 po, at saka may 1 year suspension. Okay. Saan ba babayaran yan? 20,000 pesos. MMDA pa rin po, sir. MMDA? Opo, MMDA pa rin po. Nako, sige. Bukod dyan, may bago ring strike force ang MMDA na tututok sa mga naka-illegal parking. Pakipaliwanag po niyan, Colonel. Bali po nagtalaga si Chairman Rolando Artes ng strike force solely dedicated for illegally parked vehicles, no? So ito po, strike force siya, naka-distribute na po yan in different areas of Metro Manila. So nakamotor po yan, iikot at iikot lang po yan. Kaya wag po kayo magbakasakali, wala na yan, hindi na babalik yan. Ay naku po, paikot-ikot lang po yan. Baka matsyempohan pa rin po kayo. Kaya pag pinaalis na po kayo, umalis na po kayo. Kasi pag babalik pa kayo dyan, pag ikot yan, titikitan po kayo, baka ma-impound pa kayo. Tama ho lang yun, 30,000. Dahil yung iba, mga luxury vehicles dumadaan po dyan. Nakita ko yung post ninyo, Colonel. Kayang-kaya nilang bayarin 1,000 para lang silang dumaan doon sa Skyway. Kaya nila. Maganda ito, 5,000 kaagad. Second offense, 10,000, 20,000, and 30K fourth offense. Tama ba? Sir Aljo, totoo yan. Even before, may nahuli kaming BMW. Businessman yung sakay. Okay lang. Parang wala sa kanya. 1,000 Tingita mo na lang. Diba? Parang ganun po no? Parang, at least makakadaan kami ng tingita mo na lang. Parang, yung ticket, akala nila toll fee na lang. Parang toll fee, no? Tama lang po yan. And I support you that. Ito naman po, tanong ng mga motorista, yung pag-alis ng window hours, kailan po ito'y patutupad, lalo't aprobado na yan ng Metro Manila Council? Actually, nasa observation phase kami ngayon, Sir Aljo. Well, actually, even before, nung napasa yan, ino-obserbahan namin, kaso nagkaroon tayo ng undas, eleksyon. Then nag-undas. So, hindi po buo tapos naka-break yung mga estudyante. So, hindi po buo yung, yung volume natin, EDSA more particularly. So, ngayon kahapon, sir, ino-obserbahan na namin yan, na meron po kaming nagbo-volume count. Tinitingnan na rin po namin yung effect. So, yun, sir, once na ma-release po itong mga data na to, kasi po yung mga policies namin data-driven. So, if the data will show na kailangan na po namin ng no window hours, we will advise the public that we will be implementing it. Okay. May statement din ng LTO, Colonel, na marami daw motoristang hindi rehistrado na dumaraan sa lansangan. Ito yung mga vehikulong walang rehistro. May figure po ba kayo? Ilan sa mga nahuli nyo na mga walang rehistro, mga sasakyan? Tama po yan, Sir Aljo, no? It's really very alarming na marami rin po kami nahuhuli na ganyan. Kahapon lang, may taxi kami nahuli. As in, paso na po yung rehistro, 2016 pa. So, even before pandemic, hindi na po ito nagre-renew. Lakas sa loob. No, opo, tama po yan. Tapos nahuli namin, find out namin na nag-ulo-ulo siya kasi hindi po nakababa yung metro niya. Tapos may pasahero po siyang dalawa. Nung tinanong namin yung pasahero, nagbayad po kami ng 650 from Pasay to Cubao. Biruin niyo po yan. So parang 1,300 na po yun, dalawang pasahero niya. So ganun na po ang ginagawa ng iba. Kaya in-impound po namin. Impoundable offense po yan, yung hindi nakaregister. Pwede ba random check yan ng MMDA? Hindi lang yung nahuli sila dahil may violation?
Wala po kaming police Hindi pwede yan? wala po kaming function, Sir ganun ba? Aljo. So, ito po mga violation na to, nakikita namin, once we flag them down Okay. for an initial violation, halimbawa, number coding, nakita namin, pwede po ba makita yung registro Ang nyo? lakas sa loob, no? Number coding, walang registro. Kaduda-duda po yung plate number. Aha. So, once we ask for the registro, sa registration ORCR, doon po namin napafind out, sir. Yung habal-habal din, Colonel, dumadami. Sir, yung habal-habal talaga, it takes advantage of the situation. Oo nga. Minsan nga po, kahit na illegal na naghahabal-habal pa rin Naka. Kasi ang ginagawa nila, hindi na sila dumadaan sa app. Namamaro na lang sila ng pasero. Which is not right, So, meron po yung habal-habal, yung colorum, nung sir, Aljo, nung undas. Yan po ang tinutukan namin para hindi po ma-take advantage yung mga kababayan natin na uuwi na probinsya kasi po colorum ang sinasakyan nyo. Una-una, wala pong yan, price ceiling. Kung ilan po ang ceiling nila sa inyo, yan po ang presyo. Okay. Then pangalawa, wala po kayong assurance. Okay. Hindi po kino-cover ng insurance sa Colorum. Okay. Final message lang po sa mga motoristang dadaan pa rin dyan sa EDSA Busway starting November 13. Colonel. Pero Sir Aljo, paalala lang sa ating mga kababayan, seryosohin po natin itong mga panutunan ng batas trapiko. Mapa 1,000 yan, 500 man yan, o 5,000, 10,000, 20,000. It is not the penalty, We should have the mindset na kaya po natin, ginagawa itong mga polisiya na to keep all road users safe. Tama. Ang busway po dedicated sa mga buses yan. Lalong-lalo na po, ilang aksidente na po nakita namin yung mga motor na tinatamaan ng bus. Meron po kadalasan fatal. So, wag na po nating antayin na meron pa magbuwis ulit ng buhay dyan bago tayo sumunod. Sundin na po natin yung mga panuntunan na yan, mababa man ang penalty o mataas, kailangan po natin sundin itong mga panuntunan ng batas trapiko.